Magandang gabi mga camping, mga kabunyog. Pasensya na sa abala. Isturbo ulit kayo. Sa mga bakante dyan, yung may bakanting oras. Ganito ulit, makipagpintuhan sa inyo tungkol sa mga pangyayari sa bansa. Lalo na yung tungkol sa nangyari sa quad kong nakaraang araw. Topic sa natin ngayon yung kabastusan, kayabangan at kasipsipan ng Duterte party list, yung kay Cardima. Kung napanood nyo yung video, yung kuna yon, yung podcast na yon, kung nakita nyo naman, grabe ka bastos ni Cardima. Nagdala pa ng asawa niya yata yon, yung Drexy Cardima. Ando, nagbuwan sa kung yung salita, magbasa rin lang parang graduan, nakakahiya. Gusto na dahil sa kagustuhan na ipagtanggol yung amo nila, kita nalagay sa kahiyan yung mga sarili nila, pilit ipagtanggol. Kasi ganito pala yon, kaya pala ganun kasipsip yung Duterte party list. Kasi ito narinig ko kay Vlogcaster Arman din, kuan daw kuan siya yung pundo para doon sa Marawi Siege, yung para sa rehabilitation, para maayos yung mga kuan doon, mga damage. Ang ginawa pala ni Cardima, ibinulsa daw nagamit ng 2019 election, yung 3 million pinaghati-hatian nila. Ngayon para makasiguro, kasi sinasabi ko na panood ko sa vlog ni Vlogcaster Arman din. Grabe ka bastos, pati sila ni Rico Linares, yung mga party list na ginagawang lahat para sa bayan. Kung akala nila parang sila pang hari, no? Ito yung nangyari. Kung ano-ano mang sinasabi kay Rico Linares, kay Arlene Brusas, kay Raul Manuel, kinatuwan-tuwa naman yung mga panatikong DDS na kung nilang tatay Duterte nila, matapang daw. Tapang hindi na malaman kung anong gagawin. Nagkasubuan na sa papirma sa Weber na yan, na hanggang ngayon kung ano-ano mga palusot sinasabi. Ngayon balik tayo kay Cardima. Ito palang si Cardima pala, kapag ito pala yung mga personal lalakad, buong pamilya niya, yung pera na ginagastos nila dyan sa mga personal lakad nila, galing sa pera ng gobyerno. Unfair sa atin yun. Tayo tayo nga ay natrabaho ng patas, kinakapos, naghirapan natin yung pera kinikita natin. At yung pera kinikita natin, yun yung pera kinikita ng mga gaya nila Cardima, ay mga sa Kongreso, na sa Senado. Kumbaga sobrang kapala talaga ng mukha, no? Di ba? Pati pala pag renovation sa bahay ni Cardima, galing pa sa pera ng gobyerno. Mga hospital bill, galing din pala doon sa gobyerno. Yung mga kinakain nila sa mga mga outing. Kaya sa sunod, sa nakalam itong Duterte Youth Party List na ito, sana wag na manalo to. Salot ito Ang purpose daw nila, kaya daw kinuha yung 3 milyon na yung nagaling sa gobyerno para labanan daw ang mga NPA, CPP, NPA at NDF. Ang mga kayabangan ng mga palusot. Takot kaya natin si Cardima sa baril na sa bundok. Yung itsura niya yun, may pahabulan sa mga NPA. Tsaka hindi na trabaho yun, Duterte yun, tapos panghabol ng NPA. Yan ang malaking kalukuhan na yan Sinamantala kasi nila yung panahon ni Duterte na halos lahat ng gugustuhin nila, nakakuha nila. Akala nila wala nang limitasyon yung mga paghari-harian nila.
ngayon, nagkabulgara na. Ngayon, dahil sa nagkabulgara na, ito si Panilo, kung ano-ano na lang din ang sinasabi kay Kabayan Noli de Castro na pinakawalang pintang, pinakawalang pintang Vice Presidente, pero ibang usapin naman yon. Dito muna tayo kay Cardima. Ito kasing mga kuan na ito, itong mga DDS na ito. Kuanto, kapag sila nasa sukol sa mga katwiran nila, andyan na yung panlalait, pagbibintangan ka ng NPA, na kung ano-ano pa, puser. Yung binibintang nila, ginagawa nila yan di ba? Bakit yung mga nasa testimonya ni Asierto at ni Las Cañas na doon sa Davao ang pinakamalaking paggawa ng Cebu, nakasabot itong mga inchik to, kagaya nila Michael Yang. Kung talagang galit si Duterte sa mga kuha na yan, sa mga repuser na yan, mga triad na yan, bakit kaibigan nila sa Michael Yang? Si Michael Yang ay isa din sa mga pahirap sa mga Pilipino panahon ng pandemic. Sa hindi nakakaalam, lahat ng mga Chinese, mga kaibigan ng Duterte, yun ang pahirap sa atin. Ang pira ng Pilipinas, hinakot nila, hinakot. Tor Andig. Salamat Tor sa panonood. Israel Nistal is watching. Jen Makilim Carbonel. Ma'am, salamat sa panonood, ma'am. Duterte, duwag. Duwag naman talaga, madam eh. Mismo yung mister nyo na nga yung nabuluntaryo maghamon ng duelo. Noong una, si Duterte na hamon. Nung kinasahan, wala naman palang palag. Ngayon naman, ang palusot naman ni Baste. Kaya daw hindi dumating sa duelo ni Kawaldi dahil walang pamasahe. Ay, mga katwiran ng mga kuwan Kasi bagay, okay lang din hindi natuloy ang duelo. Kasi kung natuloy yun, mahirap yun. May mga buhay talaga na mawala. Maganda na rin hindi natuloy. Pero at least, nakita ng mga Duterte na yan na yung tapangan nila, hilaw ang katapangan nila. Kasi ang katapangan nila, ginagamit lang nila sa mga gayas, sa mga taong alam nilang walang kalaban-laban na hindi kaya pagtanggol sa sarili. Gaya ng mga karaniwang tao, yung mga vendors, mga construction worker, tricycle driver, ayun lang naman ang kaya paandaran nila Sabi ni Digunggong, mabuhay ang NPA. Kaya nga pati mga NPA, hindi ko alam kung kaya minsan, mawala ka na tuloy ng tiwala sa NPA kasi yung NPA, marami na rin kasi, di mas pag kasi ang NPA, naniwala naman sa pinaglaban nila. Kabilang ako sa naniwala. Kasi tayo, aktivista tayo. Yung NPA naman, isa silang kilusan, kaso nga lang sila sa marasa paraan, tsaka yung mga humahawak sila ng mga armas. Tayo naman ay mga anti-government, may mga kung tayo na anti-government, pero hindi tayo humahawak ng armas. Sa mapayapang paraan tayo. Yung naghahayag sa loobin natin, dyan sa mga kalsada o may mga pagkilos, hanggang doon lang tayo, pero hindi tayo marahas. Ginagamit ni Digong ang NPA. Oo nga ma'am, di ba yung sa Davao, yung sila mag-aama, may pasigaw-sigaw pa na mabuhay daw ang NPA. Kasi duda ko sa NTF-ILCAC na yan, di ba yung mga sumusukong mga rebelde daw sa NTF-ILCAC na yan na, kasi ang alam ko dyan sa NTF-ILCAC, kung may sumukong daw NPA, binibigyan ng pera. Kaya duda ko dyan, yung confidential fund, ang ginagawa nila dyan, kumukuha sila ng mga guns o mga tambay dyan sa bandang Davao, mapapanggap ng mga NPA, mga rebel, mga sumusuko daw sa batas o sa gobyerno, balik daw sa mahalaan. Pero ang duda ko dyan, private army din niya ni Duterte para makakuha lang ng pera galing sa NTF-ILCAC. Yung NTF-ILCAC, wala namang kwenta yan Noong panahon ng pandemic, yung mga nag-community pantry, ganyan lang, yung sila Angel Locsin na lang tumutulong sa mga namigin ng mga ayuda sa bawat barangay dito sa Manila, sa NCR, yung pang niririntag nila, pinagbintangan na yung mga NPA. Kaya yung NTF-ILCAC na yan, duda ko dyan, kung talaga yan, yung confidential fund na mga kinukuha nila Duterte, dyan nila pinipundo,
Tapos kunwari, picture-picture, may mga building sumuko kahit wala naman talaga. Ito na mga kulang din sa kaalaman ng mga Pilipino na kung anong makita nila, yun na paniwalaan, bilib na bilib agad. Kung tusin talaga, may kasalanan si Lacson tsaka si Tito Soto sa NTFL Cagayan kasi dahil sa anti-terror law na pinasa ni isinabatas ni Lacson tsaka ni Soto, nasamantala ni Duterte yung mga red-tagging. Yan sila Badoy, sila Eric Siles, ito si Cardima, halos lahat ng lang, puro NPNP eh. Si Ron Trillanes daw, kasabot ng mga NP eh. Kumbaga si Trillanes, tuta daw ni Marcos. Yung mga sinasabi ni Duterte, wala na sa katinoan eh. Palibasa kasi, di natin makatulog sa gabi yan eh, sa kakaisip sa ICC. Tama lang yan na ginawa ni Marcos na may padampo sa ICC mga yan. Sa ginawa na yan ni Marcos na may padampo sa ICC yung si Duterte, ay siguro naman, kahit ako anti-Marcos, kabilang ang susuporta sa kanya. Kasi sa tama lang ha, pero pag hindi sa tama, siyempre, kabilang tayo sa papuna sa gobyerno ni Marcos. No permanent address. Ganun din ako dati, ma'am. Ang kabinataan ko nung dito sa Manila nung binata pa ako, kung saan ako nakarating. Pero ngayon na nagkasawa ko, pamilya na ako, tamad na ako maggala-gala. Tsaka takot na ako yung kung saan makakating malalayo. Kasi yung di ba yung asawa ni Cardima, inilagay lang niya talaga sa kahihiyan ng sarili niya. Magbasa rin lang, parang yung grade 1. Wala man lang kung yung binabasa niya, hindi mas pag parang mas magaling pa yata mabasa doon. Pero kung na, naging kongreswoman ng Duterte yun. Paano maging youth si Cardima kaedad ko lang yata yan. 43 na ako si Cardima, baka ganoon din yan, kaedad ko yan. Nung napuna siya na bakit youth pa siya na 40 na siya, ang sagot daw niya, hindi lang daw para sa mga youth ang Duterte na yan, para din daw sa mga professional. Ang kapal mo ka, sobrang bilib sa sarili. Sa bagay, mga kinakain nga nila, galing sa atin eh. Talaga makapal ang mukha. Sa kapal ang mukha, walang katulad talaga. Bagay, halos nang didiis naman talaga, mga halos lahat talaga. Gaya na lang yung sila, maiba naman tayo ng usapin, sila Bongo, Robin, tsaka si Bato. Yung ginagawa ng mga yan, may pasayaw-sayaw. Para mauto nilang tao, yung gaya ng ginawa ni Bong Revilla, yung sa nagbudos-budots. Para kunwari matino sila. Ang ibig sabihin pala ng isang tao, sumayaw lang, yun ay palatandaan bilang buting tao. Sabagay, sa mga mauto nila, talaga hanga-hanga sa kanila. Pero sa gaya natin na nag-isip ng tama, hindi pwede yung ganun mga pasayaw-sayaw. Kasi kinakailangan natin dito yung may pagmamahal sa bayan. Hindi may pasayaw-sayaw na yan. Kasi Bungo, saka si Bato, Ruben, tuwan-tuwa sila sa mga itsura nila, Sana nga sa darating na 2025, wala na makakapasok na sa Senado na mga nasahanay ni Marcos at Duterte. Kasi yung mga nasahanay ni Duterte, hanin ni Marcos, mga hindi naman pagmamahal sa bayan ang hanap ang mga yan, ang hangad ng mga yan eh. Pagmamahal sa sarili nila at sa kanya lang yung idolo. Yun na lang sa Senado, yung pagpatawag ni Bato ng hearing. Pati sila Rapi Tulfo, halos lahat. Mabuti nga andun si Senator Risa eh. Kung wala doon si Senator Risa, ginawa ng kaharian ni Duterte ang Senado.
Ito naman si Escudero, nagkunwari malinis. Kung ano naman sinasabi, bakit hindi siya umatindong hearing? Ngayon naman, dahil si Duterte arestuhin ng ICC, harang-harangin ni Escudero. Kasi wala na jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Gumagana doon justice system. Saan gumagana? Sa kanila. Paano naman gaya sa atin? Gumagana naman kaya? Delphin Balundo. Magandang gabi, GR. Kumusta kayo dyan sa Samar? Jen Makilin Carbonel. Ako anti-Marcos din, pero nagkaroon ng usis yung mga biktima ni Kibuloy. Napalaya si Senator de Lima. Nabuking ang kalungkuhan ng mga Duterte. Oo nga, kahit paano na kabilang tayo sa anti-Marcos, tayo naman, hindi naman tayo sabihin na puro tayo pagkontra kay Marcos eh. Kasi lahat ng mga nagawa ni Marcos na pabor sa taong bayan, natural naman na suportahan natin. Kagaya yan, yung kahit paano, yung mga patayan na nangyari noong panahon Duterte, siguro naman may mga nangyari pa ng mga patayan ngayon, pero hindi ganun pa ng panahon ni Duterte na halos gabi-gabi, araw-araw, tuwing umaga, paglabas ko pupunta ng trabaho, may madana ng mga bangkay. Yan, hindi na gawain ng tao yun eh. Kahit paano naman ito si Marcos, siguro naman, sana lang itutuloy-tuloy niya yan. Napagalang siya sa batas, pero sana naman, itong bansa natin, sana lang naman na ibalik niya na tayo sa ICC kasi mahirap ang ganito. Gaya ngayon, yung China nga, talagang iniipit tayo ng China. Kailangan natin yan yung ICC dyan. Kahit paano may ICC, medyo may kwan tayo, may masandalan. Hindi gaya nung pag dito kasal sa ICC, para tayong gumagawa ng sariling mundo eh. Unang-una, mali tayo ng bansa. Tsaka hindi tayo mayaman ng bansa. Sana pag-isipan niya ni Marcos na ibalik tayo sa ICC. Kaso nga lang, baka natakot siya, baka dati na panahon na may mga pang-abuso din, baka sa kanya di bumalik, baka siguro pag-isipan din niya na babalik siya ng ICC. Mga Jen Makilin Carbonel, mga trapo dinahani ni PBBM. O nga di ba yung sinabi ko kanina yung sa Senate hearing. Tanggalan natin ha. Yan sila yung wala doon. Yan si Grispo. Wala rin si Grispo. Rapitol po, wala rin yan. Sa vlog lang niya yan magaling, sa mga programa niya sa Radyo 5. Pinikitaan pa nga niya yung mga vlog niya yan eh. Si Rapitol po kasi, pagdating kay Duterte kay Marcos, si Rapitol po, iwas na iwas. Pero kung magpanira sila noon kay Kiko, kasi dito Kiko, tsaka kay VP Lini, kay Pinoy, grabe sila mapanira noon, no? Sila magkapatid. Yan si Erwin tsaka si Bintol po na yan. Grabe sila kay Trillanes. Kung ano mas sinasabi ng maanghang salita, na ganito, drogin ng mukha. O ngayon, itong ngayon itong sa pirmahan ng Weber, ano kaya nangyari dyan? Parang no? Kailan kayo uli ang Quadcom? Magkalaban talaga yan. Kasi si Duterte, yan ang sabi niya sa mga reporter, kung papirma siya ng Weber, kailangan lahat ng congressman na. Papirma na ng Weber na ano sinasabi. Ito rin sabi ni Noli Castro, pag nabukas ng yung Bank Weber, wala nang kondisyon. Tama naman si Kabayan, di ba? Kaya ito si Panilo, nagsaw-saw din, nagmarunong si Panilo. Sabagay, amo niya yun eh. Siguro malaki pa sinasahan niya doon kay Duterte. Sabagay, lahat naman ng mga DDS, mga kuno talaga eh. Puro himudpit kay Duterte.
Lalo na si Cardima. Kung titingnan mo nga, ito si Cardima, si Jinggoy at si Rocky. Halos mga kamukha na eh. Sa kakahimod sa Juan Duterte, no? Halos mga kamukha talaga sila. Sige, salamat basta sa darating na na midterm election, ibuto natin ang tamang tao. Walang problema kung manalo sila, matalo, basta tamang tao ang binoto natin. Tsaka ito, yung Bunyog Party List number 37, kaya ni si Recto, huwag po natin kalimutan. Basta doon tayo sa tama. Huwag tayo maging panito sa maging panatiko sa mga politiko. Mahalin natin ang bayan natin kasi ang bayan natin iisan lang yan. Itong bayan natin, itong lupang sinilangan natin, ito ay para sa mga anak natin. Kaya mahalin natin to. Huwag tayo maging panatiko. Mahalin ang bayan. Basta mga kabunyog, mga kakamping, sa 2020 hanggang 2028, tuloy ang laban. Pasensya na bulol ko sa magsalita eh. Siyempre Bisaya ako, Herman Nagalog. Ma'am Jen, salamat sa panood. Delphin Balundo, salamat sa panonood. Turandig, Israel Nistal, salamat. Magandang gabi. Tuloy ang laban.